At sa oras na to, no, tayo po dadako po sa pagpapatotoo, pagpapasalamat po sa Diyos sa buhay sa buong isang linggo na kanyang kabutihan, kadakilaan, pagmamahal, pagtitiis, pagtityaga po sa ating mga buhay. Amen. At babasahin ko muna po sa 2 Timoteo, sa ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 8. Ang sabi po, kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo. Hello? Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin ako ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Amen? Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos na church. Wala daw po mahihiya na magpatotoo, magpahayag, magpasalamat sa Diyos sa buhay sa Kanyang ginawa sa ating mga boy sa buong isang linggo. Mas maman po yan, mabuti ipagpasalamat yung para ang jablo ay mapahiya po sa inyong mga buhay. Sino po ang unang-una na magpapatotoo, magpapahayag po ng salita ng Diyos? Ayun sa buhay po ni Mama Junalisa, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen. Mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat at po natigil sa Diyos na buhay. Salamat po sa pribilehiyo na ako po ay nakapagpasalamat sa Kanya at ang aking po pagpapasalamat sa Panginoon. Ayun po ang aking ako po ay nagkaroon po siya ng sakit po sa puso na ang sabi po doon na siya po nahihirapan nila. At doon po sa lugar na sa probinsya po ay di ba pala natin sa probinsya, hindi po ganun karami yung mga equipment. Kaya po, kinatransfer pa po siya sa mismo city na po yata yung hindi ko na po masigurado. Pero alam ko po na city na yun. Pagkatapos po, yung dalawang kapatid, si Jennifer at si Jenny, hanggang ngayon po ay naanay po sila. Nung ating gabi, tumatawag sila sa akin. Sabi nila sa akin, ate, kailangan nyo na po pumunta dito. Puntahin nyo kami dito, ipag-nyo kaya dito. Puntahin nyo kami dalaw kami ni Jennifer at Jenny nga. Pupuntang ko nga daw po sila sa kami dalawang hindi na daw po nila alam ang gagawin. At ako po yung nagpapasalamat sa Diyos. Tunay na po nakakabuti ng Panginoon. Sa bawat po isa sa atin nandito. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Sa buhay ng lingkod niya. Alam niyo po talaga. Sa aking buhay po, sa pagbabasa ko talaga ng Bible, ang ating pastor ay nilagay niya ang nabantay sa ating buhay. Sa na nandito po na tayo po, di ba, buhay para tayo po talaga may bantay. Sa pamamagitan din ng Diyos, pero higit sa lahat, binigyan niya tayo ng dito sa lupa, binigyan niya ang pastor para siya yung magbantay sa atin, ano man yung nangyayari ganit sa ating mga buhay. Tumapit ko po sa pastora, dahil siya po, bibigyan ka po niya ng karunungan, di ba, bibigyan niya ng lakas. At sabi ko po sa kanila, ano mo yung nangyayari, taas niyo yung inyong kamay sa Diyos. Kasi alam ko may gagawin ng Diyos, hindi ko kaya pumunta dyan, malayo yan. At alam din natin na mayaman ako sa pera. Taas niyo yung inyong kamay kasi kayo man ay nakatanggap na ng biyaya ng Diyos. Sabi ng dalawa kong kapatid, ate, sabi ko, kayo bumati dahil ako na yung walang magagawa. Mananangin kayo ni Jimmy, sabi ko, hindi ka mananangin kayo ni Jimmy. Taas niyo yung mga kamay, maniwala kayo, may gagawin ng Diyos. Bilis, alam niyo po ba? Sabi ko, sige, ang nangyari lang po, mag-text kayo kay Mami. Dali-dali ko po, kumusulta ko kayo kasi ang Diyos ay sa pamamagitan ng buhay ni Mami, kalakasan niya ang gamitin sa aking buhay. Ipukonsult natin kay Pastor pa nung gagawin sa aking buhay. Alam niyo po ba talagang napakakulit po ng Diyos? Hindi nila alam ang gagawin. Hindi nila alam kung saan sila buwan ang gastos. Purihin ng Diyos. Nakilala nila yung aming kamag-anak. Siya rin po ay kamag-anak, iman, palataya. Sabi sa akin ng aking kapatid, ate, kasi po tumata ko ang magdamang. Di ba tayo muna pa sa Panginoon, mag-aalala na. Pero isa rin lang po ang aking po na sa pagbabasa talaga po ng Biblia, napakarami po talaga. Nung rin po nalaman, sabi ko sa akin mga kapatid, kayo maging makatahan. Dahil yan ang isang answered prayer. Kung saan napakarami nating nananalangin ng ang ating magulang, ay ano lang ang pinagdaraanan na answered prayer yan. Bagamat alam natin na hindi natin alam kung ano katuban ng Diyos. At isa pa rin po, napakarami po na itong mga nagdamay ko, napakarami po na nakakapahalad po na kung manong kaya. Nasa sitwasyon na tayo may mga pagsubok, ang pagkapit sa Diyos. Napakalaking bahagay dahil po kung wala sa Diyos. Sabi ko sa akin mga kapatid, grabe kung wala tayo sa Diyos, di ba tayo naman yung malaya po talaga? Huwag tayong tuwing sa mga pera kasi ang kilos ng Diyos.
Amen, kumusta ka dyan, ate? Ang galing, ate Lord. Sabi ko, ate. Kasi ate, yung pinadala niya, nakamaganda natin, manang palataya, dinadala kami ng pagkain, tapos si Papa, inaasikaso niya, kasi daw po siya, ay kung siya doon, sa lugar na yun, sabi ko, grabe naman ang ginagawa ni Lord. Yun po sabi ko nga kay Brad, nakita ko talaga na parang sabi ko na grabe ito ginagawa ng job ko kasi pumunta kami ni Brad sa patay. Sabi ko, grabe ang ginagawa ng job mo, Brad. Pero magkagano mo ni Brad, hindi ka maniniwala sa mga pinakamagandang ng job mo. Alam ko, yan ito. Dahil alam ko, naniniwala ko kung answer prayer ko. Grabe po, hindi po talagang paglawas ng bahay ko kahit natulap sa malayo. Sabi ko nga mga kapatid tayo, sabi ko, huwag kayo puro atin. Tumulong kayo sa Diyos. Kasi kayo man, may manang palataya na. Dahil gagawin niya kung anong ginagawa niya sa akin, gagawin niya rin niya sa inyo. Kaya sa Diyos po lang ang kapulian, napakarami ko yung pagkakasalamat ko sa mga salamat ko. Yung kami ay pinag-iyon. Sabi niya, Brad kasi nag-prepare din siya, kailangan magawain. Sabi ko, Lord, paano yun? Bibig pa ako sa panampalataya, bata pa ako sa panampalataya. Ano gagawin ko? Pero sabi ni Brad, Ma, hindi ako mga pwede, umiiyak ako at nagising ko kasi gusto ko mag-share. Sabi ko, ang Diyos ko na. Pero bahala ako kung ikaw kinikilos ng Diyos. Yung sabi, hindi ko lumapit. Nanalangin siya at lumapit siya sa likod ng Diyos. Sa aming pag-yun, sa aming pag-gawain po doon, nababuti ko ng Panginoon. Ito ang talagang sinabi din ng pastor, sasamahan tayo ng Diyos. Amen. Oras na ginawa namin yung gawain. Tumigil ako sa tao. Sabi ko, hindi ko sa panampalataya. Ang pagsama talaga ng Diyos sa pamamagitan talaga ng pagkabasa ng Biblia. Sabi ng pastor, Ingrid, ang pagkabasa ng Biblia. Hindi na Panginoon. Basta ka lang pala ng Biblia. Paparanas na sa'yo ang mga dakila. Mga bagay na hindi mo po matalay. Magkaganap kayong buhay. Tapos saan na po yung nagawain. Sabi ni Brad, Mami, narinig ko kaya. Sabi ko, Brad, purihin ng Diyos, tumigil silang lahat. Tinignan ang nangyayari sa loob. Sabi ko, mga, kasi kung ang hayop pang iba sa kanila, puro ita. Sabi ko, Brad, grabe ang ginagawa ni Lord. Kasi sa pamamagitan ng mga nagdadalang atin sila, kami ni Brad, hindi kami umiiyak. Sabi ko, Brad, sa Diyos lahat ang kabuhayan. Hindi na tayo ni Lord. Sabi ko, tingnan mo, Brad. Talaga nga po, kung bakit ako nagkagalit, sabi ko, kung ano ginawa sa akin ng Diyos, siya rin po ang gawin niya. Kung ako sa kanyang hirap. Sabi ko, ate, dala mo ba? Pinangyari ng Diyos na mawala ngayong anak para sa ganun mas magandang pangyayari ko sa buhay. Kung ano yung ginawa sa akin. Wala yung kalambakan, pinili ko, talihil. Siya rin po ang gagawin niya sa'yo. Yung wala nang nararamdaman, yung parang wala nang pakiramdam. At yung po talaga, pag talaga tayo, talagang pusunod tayo sa Diyos, naratigit, makikinig tayo sa sinasabi ng pastor, nandiyan siya talaga, nabasa ko nga po talaga yan, sa book ng Linyas, nandiyan ang Linyas, nandiyan talaga ang tagabantay natin, siya yung mag-iingat, dahil siya yung pinatara sa atin ng Diyos na pag may mga problema, nandiyan siya. Kaya po talaga walang tahal mo pagkain nasa Diyos. Ang tingin natin kasi lagi pera, hindi pala puro pera. Ang pagtaas ng taray at yung pakabuti ng Panginoon, salamat din po sa katagumpayan talaga life po. Nandito kami ngayon sa araw na ito dahil nga po di ba ang job maraming gagawin. Pero sabi namin ni Brad, sa araw ng pamahinga, ang mga manampalataya dapat po na sa kanyang banal na gawain. Ang hindi ko naman pinakita yung mga nakikita namin mga malulungkot. Sabi ko, Brad, hindi dapat tayo tumidya kasi nga, alam natin, tayo totally heal. Hindi tayo pwedeng man sumama sa kanila. At salamat sa katagumpayan dahil sabi ni Brad, tama ka na, aalis na tayo. Kaya nga po kaya talaga tayo talaga lagi. Hindi talaga sa pagbabasa ng Biblia. Kasi isisipin talaga, bibigyan tayo ng karunungan, mag-iiyakan lang sila. Ano ba nila? Sa Diyos po lang talaga ang kapuyan. Amen. Amen. Sobrang laking labo ng Diyos sa kanilang mga buhay. Tunay nga po dahil yan po sabi ng Marcos chapter 11:24 na anuman daw po ang ating hingin sa ating pananal
manalangin, maniwala. Church, maniwala kayo na tanggap na ninyo yun at matatanggap na ninyo yun. Amen. Natingnan niyo po, nabuhay po sila Mama Jun at Isa. Una, sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Yan ang po talaga susi ng buhay. Amen. Para po kumalaw ang Diyos, magbasa ka ng Biblia, manalangin ka, yung dakilang pangako, dakilang kapangyarihan, dakilang pagkilos ng Diyos ay mangyayari, magaganap talaga kahit anong hadlang ng Diablo sa ating buhay. Amen? Sino pa po? Na magpapatotoo, magpapahayag, magpapasalamat sa kadakilaan, kabutihan ng Panginoon sa inyong buhay. Taas ang kamay, may oras tayo. Sa buhay po ni Mama Mila, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen, hallelujah. Hindi ako ng tawag sa Lord, bagamat ako na rin. Kasi akala ko, wala tutso pala. Hirap talaga lang. Eh, tamang-tama nandun, nagtutikuan sila. Sabi ko, sa pamangkin ko, hatid mo na ako na, parang late na nga ako. Alam, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ako rin po, kasi kung wala tayo talaga, nandun dyan, matulong pa sa rin, nandun magagawa natin, yung na ni Lord talaga. Hindi ba talaga matanong talaga. Pag mananampalataya tayo na talaga tayo kay Lord, talagang pinagkakatiwala natin sa Panginoon natin mga sa buhay. Sinunod na, bagamat pinagkakatakin ko sa simbahan ng malapit, ang lapit pinagkakatakin ng tayo. Hindi na lang talaga. Mabuti ko ang Diyos kasi tayo malat at papala ay bay tayo. Kaya papasalamat ko po sa Panginoon sa kanyang kapuyan. Amen. Sino po po magpapasalamat sa buhay ko ni mga members? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Kampalang umaga sa lahat at higit sa Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Sa mga lumipas na araw na pahit na panahon, alam niyo po ba na mahirap talaga sa isang magulang na ikaw lang yung nag-aanap buwan. Kung baka yung lahat ng obligasyon mo sa buhay, parang nakapasang sa balikat mo. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Halos isang linggong dadalawang buwan na walang ano sa hanap buhay eh. Dalawang buwan na may yata ako. Na walang maayos na nagiging kita kundi hindi sa paahon palubog yung puhunan kasi wala nang magandang trabaho, wala nang diniglara ng pamahalaan, walang magiging deliver important na bigas sa Pilipinas hanggang anihan. Mamalungkot ako ngayon pero talagang nakarating wala akong anak buhay. Tapos alipat yung tinda kasi nga walang gawa. Pagka ngayon man, nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi nawawala sa puso't isip ko na hindi nagpapabaya ang Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi siya nagpapabaya. Bagamat maraming kulang, maraming wala. Naniniwala ako na hindi dito nagtatapos ang buhay. Amen. At hinihintay yung panahon na umalis na muli kung hanap buhay para ako muling makarecover. Higit sa lahat, pinagpapasalamat ko yung patuloy akong payapa. Kung bakit hindi ako nabuhay sa pag-aalala na marami akong iniisip na paano ba ganyan. Patuloy akong naniniwala sa Diyos na kung nararanasan ko man ko ngayon. Ngayon lang to kasi nung nakaraan hindi naman gano'n yung naranasan ko eh. Kailangan ko magtiis para magtagumpay sa buhay. Maraming salamat sa awag ng Diyos at higit sa lahat yung kapayapaan na patuloy na inilalagay niya sa aking puso't isip. Yun ang maglaking bagay na ipapasalamat ko sa kanya sa kanyang pangungkuhan. Sino po po? Magpapasalamat. Sa buhay po ni Tante Rose. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Nais ko po magpasalamat sa ating Panginoon na buhay. Tunay nga po na pag nasa Panginoon tayo, lahat talaga ng kaibigan mo ay magaganap. Nais ko pong ipa-share ang nangyari sa akin kahapon.
kasi pagiging missionary eh. Kusigin ako ng kusina. Kaya galit si Lord. Nanonood po ako ng Facebook. Nakaupo po ako sa loob ng bahay. Nandun po sa tema na nakita ko ng isang bata na malagay ulo, na humihingi ng tulong. Gusto humihingi ng tulong para makagamot. Ang sabi ko, ang laman ng Gcash ko 16 pesos na. Kung may pera lang ako, Lord, magdadala ko tayo. Nung buksan ko po yung Gcash ko, talagang amis na amis ako na hindi nasa saan gagaling yung pera. Nagulat po ako may 1,001 ako sa Gcash na galing ng land bank. Hindi ko po alam. Wala po ano kung saan galing o sa sino. Dahil wala pa naman po kanya sa sino. Kaya nagulat po ako. May 1,001 ako. So sabi ko, Lord, di pa ako na maalis ako. Kinaupuan ko, sinagot mo lang agad yung aking kaya po, kahit paano, yung sumobra po, binili ko na ng gas. Kaya lapis-lapis ako na-amis. Dahil ang Diyos talagang pag-ilaw lumapit sa Kanya. Kinausap ko siya ng maayos. Mabilis na sakit na ang kilos niya at galaw para sa ating mga Amen. Sino ba po alas na? Sana lang po. Ihayan niyo po yung kabutihan ng Panginoon. Ayun, sa buhay pa rin mga doon. Palapatan natin ang Diyos. Purihin na Panginoon. Yun po, nais ko rin po pasalamat. Kasi kagabi po, late na po ako nakatulog. Tapos sabi ko, kaninang umaga, sabi ko, magigising po ako ng 5 o'clock. Ayan, magsasayin pa po ako. Alam niyo po ang nangyari, 5:30 na po, nagising ako. Kaya yung dali-dali akong bakon. Sabi ko, Lord, baka malit ako ng saing at magluluto pa po kasi ako ng tinapay. Kaya yun, sabi ko, dali-dali akong gising. Tapos, saing dito, saing doon, dalawa pong pinasaing ako. Kaya yung sabi ng Panginoon, natapos din po ako ng maaga. Kaya yun, alam niyo po, natutuwa ako sa Panginoon kasi sinamahan niya po ako. Bagaman po, late ako nagising, pero nandoon pa rin po na nagising pa rin po ako ng 5:30. Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon. Salamat po talaga ang laging sumasama sa atin, maging sa ating mga magsabuhay. Salamat po sa Panginoon na ito po ay wala po, malayo po sa lahat ng mga kapamakan. Pero alam niyo po, kanya-kanya po tayo laban sa ating mga buhay. Pero alam niyo po, huwag lang po tayo manghinawa na lumapit sa Panginoon. At ang katutunan ito ay patuloy na pangparana sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon. Salamat po, papasalamat. Dahil ang 50 na po. Pray po tayo sa Panginoon. Tuloy na po natin ang susunod tayo. Magpapayat ng mga pangako ng Panginoon Diyos sa buhay.